At kapag Muslim, una karapatan siya, may karapatan siya bilang isang kapatid ng Muslim. Pangalawa, karapatan bilang tao. At gayon din, ang kapitbahay, papasok dito sa mga tao. Yung wakhaliqin nasa bi khuluqin hasan, at maging mabuti ka saan? Sa mga tao. Maging mabuti sa unang-una sa mga magulang, sa mga asawa, sa mga anak, sa kapitbahay. So ang hadith na ito, pangkalahatan siya. Lahat ng tao, kailangan tayo ay maging mabuti sa kanila. At sa husnul muamala na tinutukoy naman dito, sa kapitbahay, kapag ang kapitbahay mo ay Muslim, kamag-anak, meron siyang 4 na karapatan. Ulitin natin, kapag ang kapitbahay mo ay kamag-anak mo, Muslim, kapitbahay, meron siyang 4 na karapatan. Okay? Ano ito? Una, karapatan bilang kamag-anak, karapatan bilang Muslim, karapatan bilang kapitbahay, pang-4 ano? Karapatan bilang tao. Ulitin natin. Kapag ang kapitbahay mo, kamag-anak mo, kapag meron kang kapitbahay, yung kapitbahay mo, kamag-anak mo, kapatid mo, lalo na kung yung kapitbahay mo mismo, tatay mo, nanay mo, no, katabi ng bahay mo, at kapatid mo, anak mo, tito mo, tita mo, meron siyang ilang karapatan? 4. Ano ito yung una? Karapatan bilang isang Muslim, hindi, kamag-anak, karapatan bilang isang Muslim, karapatan bilang kapitbahay, karapatan bilang tao. Kapag hindi naman Muslim siya, ilan yung karapatan niya? 3. Hindi pa tapos yung tanong. 3 agad. 3 agad. Paano kung hindi mo paano kung hindi mo kamag-anak? Ilang karapatan meron siya? 2 lang. Kapag Muslim siya, kapag kamag-anak mo pero hindi Muslim, ilang karapatan meron siya? 3. Ano yan, bro? Sinagot mo na eh. 3. Ano ito na yan? Aywa? Aywa? Sahih, Masya Allah. Paano kapag kapitbahay mo pero Muslim siya? Hindi mo kamag-anak. Ilang karapatan meron? 3 rin. Ano yun? Ano yung Haris? Karapatan bilang kapitbahay. Aywa? Karapatan bilang Muslim. Aywa? Karapatan bilang tao. Taib. Hindi Muslim, hindi mo kamag-anak. May karapatan siya, wala? Meron. Ilan? 2. Ano, bro? Karapatan bilang kapitbahay at karapatan bilang tao. So, mashallah, napakabigat ang karapatan ng kapitbahay. Napakabigat ulit ng karapatan ng kapitbahay. Kung may karapatan ang asawa mo, ang nanay mo, ang mga anak mo sa iyo, may karapatan din ang iyong kapitbahay. At sabi natin kanina, ito ay may 3. Di ba? 3 karapatan at 3 bagay na dapat natin isabuhay sa kanila. Ano yung una? Maging mabuti. Pangalawa, kaful ada. Ang ibig sabihin ng kaful ada, yung pagpigil o hindi sila pinsalain. Hindi pinsalain ang mga kapitbahay. At ang tinutukoy rito mga kapatid, yung hindi ka halimbawa sisiraan una, chismis. Chismis. Sa Pilipinas, subhanallah, tuwing umaga pala magwawalis ka ng chismis na agad meron dun eh. Huwag siraan. Una, kapag magluluto ka, kailangan kapag may amoy, ibig sabihin ang niluluto mo ay naaamoy niya, masarap, sabihin natin masarap, bigyan mo yung kapitbahay mo. Hindi iinggitin mo. Kakain ka sa harap tapos yung kapitbahay mo nanguluto. Bawal yung ganun. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Dar, "Ya Abu Dar, idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Subhanallah. Utos ito ng Islam. O Abu Dar, pangkalahatan ito. Kapag ikaw ay magluluto ng ulam na may sabaw. May sabaw. Anong utos? Damihan mo ang tubig, ang sabaw. Fa'akthir ma'aha. Damihan mo yung sabaw at bigyan mo ang iyong mga kapitbahay. Alam niyo mga kapatid,
nung hindi pa ako Muslim, naalala ko sa Pilipinas, ewan ko sa inyo sa Manila, sa Taguig na mismo, yung mga magkakapitbahay doon, naalala ko, nagbibigay ng ng pagkain. Subhanallah. Alam di ba mga kapatid, ito, sa Pilipinas lamang may ganyan na lugar ng mga Kristiyano. Kung pupunta ka sa West, sa Amerika, sa Europe, yung lugar naman hindi Muslim, walang ganun. Hindi sila nagbibigay sa kanilang mga kapitbahay. Hindi sila, kumbaga wala silang pakialamanan. Wala silang pakialamanan. Yan yung sa Gulf. Although na may mga nagbibigay pero kakaunti lamang. Kaya nga yung mga Kristiyano o mga hindi Muslim sa Amerika, nagtataka sila sa mga Muslim, bakit ako iniimbitahan na ito sa bahay nila? Ba't ako binibigyan? Nakagisnan doon, hindi magbigay ng, hindi talaga tumutulong. Kung may tumutulong, bilang lamang. Yan ang totoo. Bakit sa Pilipinas, normal lamang, eto nasaksiyan ko talaga, bata pa ako, nagbibigayan yung mga kapitbahay. Kasi kultura natin natin. Kasi ito yung kultura ng mga Muslim noon sa Pilipinas. Dahil ang bansang Pilipinas, ang namamayagpag na relihiyon dyan, Islam. Bagamat, bago dumating ang Islam, mga Hindus yung tao dyan. Kasi sa Indonesia, Malaysia, mga Hindus talaga dyan. Pero dumating ang Islam sa pamagitan ng pakikitungo ng mabuti. Yung mga negosyanteng Arabo na mga relihiyoso, mga mabubuti sila, lumaganap ang Islam. Ngayon nakuha natin yung kultura na yun, yung ganong kaugalian, dahil yun ang utos ng Islam. At kung tayo rin ay magninilay-nilay, Pilipinas lamang ang nag-iisang bansang Kristiyano sa South Asia na ang mga Kristiyano ay nagpapatuli. Meron ba hindi tuli rito? Lahat tuli. Di ba? Sa Pilipinas, kapag 7 years old, 7 years old, di ka matuli. Pagkatawanan ka Bakit mga kapatid tayo tinutuli? Samantalang Kristiyano. Sa doktrina ng mga Kristiyano, bawal ang tuli. Sa doktrina nila yun, bawal ang tuli. Pero bakit ang mga Kristiyano sa Pilipinas tinutuli? Dahil sa kultura ng mga Muslim. Dahil sa namanan ng mga Kristiyano, yung ugali ng mga Muslim noong araw. Kahit dumating pa yung mga Kastila, hindi nila nabago yung ganong paniniwala. Kaya nga nung nalaman ng mga sheikh ko rito, nag-aaral ako dati sa university, nalaman nila na balik-isam ako, tinatanong ako, class, hindi ako, kumbaga, takang-taka ako, bakit lagi na tinatanong kung natuli na ako? Tapos yung mga Pilipino, tinatanong nila, sabihin mo patuli siya. Lagi sinasabi talaga ng mga ng mga Arabo. Yun pala, nalaman ko rin na sa pananampalataya ng mga Kristiyano, hindi talaga sila tinutuli. Islam lamang nag-utos niyan. So namana natin yun, yung pagtuli. Kaya ito yung hadith na ito, yung sinabi ni Propeta Muhammad SAW na maging mabuti sa ating mga kapitbahay. O Abu Dhar, kapag magluluto ka ng ulam, damihan mo ang sabaw. Damihan mo yung sabaw. At magbigay ka sa mga kapitbahay. Kailangan sinasabuhin natin ito mga kapatid. Huwag nating pinsalain at maging mabuti tayo sa ating mga sa ating mga kapitbahay. Ang sabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat, o kayong mga kababaihan na Muslim, la tahqiranna jaratan li jaratiha. Kumbaga, wag na wag mong mamaliitin ang iyong kapitbahay. At yung ultimong yung alila, kasi noong araw, di ba, may mga alipin, may mga alila, binibili yung mga tao. Kung gusto mong gawing alipin yung isang tao, bibili ka sa palengke, magkakaroon ka ng alipin, maglilingkod sa iyo. Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW sa mga kababaihan, huwag na huwag niyong mamaliitin yung mga alila na kapitbahay ninyo. Huwag na huwag niyo silang mamaliitin. Kumbaga, maging mabuti tayo sa kanila. Utos ito ni Propeta Muhammad SAW. Pati yung pagbibigay sa mga kapitbahay na hindi Muslim, utos din ito ng Islam. Nasabi natin kanina, kapag hindi Muslim ang kapitbahay, meron siyang karapatan. Ilan yung karapatan niya? Karapatan na kapitbahay, karapatan nila tao. So kailangan mga kapatid, maging mabuti tayo sa kanila. Sa Pilipinas, subhanallah, ang ibang mga hindi naman lahat, pero yung ibang mga Kristiyano takot sa Muslim. Dito sa Saudi Arabia, panatag yung mga Kristiyano dito. Hindi sila takot sa mga Muslim. Kasi minsan, yung mga Kristiyano pa mismo rito sa Saudi Arabia, sila pa yung
tinutulungan. At kung babalikan din natin yung imperyo ng mga Muslim, subhanallah, sa Sham, kahit sa Madina noong araw, nung nagkaroon na ng sariling bansa ang mga Muslim sa Madina, unang state ng mga Muslim sa Madina, ang mga Hudyo saan sa Madina, pinapakitunguhan sila ng mabuti ng mga Muslim at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi maganda ang tungo sa kanya ng mga Hudyo, ginagantihan ito ni Propeta Muhammad ng mabuti. Ginagantihan niya ng mabuti. Kung babasahin natin ang kasaysayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga kakaibang kwento rito na hindi paano ito nagagawa ng isang tao. Hanggat sa isang Hudyo na tuwing pupunta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng masjid, lumalabas siya, naglalagay ng dumi, yung mga tinik sa daanan niya. Ang ginagawa ni Propeta Muhammad, tinatanggal niya yung tinik na yun. Araw-araw. Kapag makadaan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maglalagay uli siya sa daanan niya, pabalik ng bahay. So, papunta, pabalik, may dumi. Ang ginagawa ni Propeta Muhammad, tinatanggal niya lang. Hindi siya nagtatanong, sino ito? Kumbaga, bakit may ganito? Alam niya na may gumagawa niyan, pero hindi siya gumaganti. Hanggat may pagkakataon na nagtaka siya, pagpunta niya, walang tinik. Pagbalik niya, wala yung naglalagay. So, tinanong niya. Sabi niya, nagkasakit, pusugo ni Allah, yung Hudyo na gumagawa niyan. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagsabi ng Alhamdulillah. Parang nagpasalamat siya sa nangyari sa tao na yun. Hindi, ang ginawa niya, binisita niya yung tao na yun. So yung sabi ng Hudyo, gaganti ka? O Muhammad, kung kailan may sakit ako, mahina ako, yung malakas ako, tahimik ka? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pumunta ako dito para kamustahin ka. Kamustahin ang kalagayan mo. Subhanallah, hanggat yung Hudyo na ito nagtaka sa ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kapayapaan at nagsyahada siya. Napakarami pang mga kwento mga kapatid sa pakikitungo sa kapitbahay ni Propeta Muhammad, gayon din yung mga sahaba radhiyallahu anhum. So ito yung una, maging mabuti sa kapitbahay. Pangalawa, kaful ada. Yung kaful ada, yung hindi sila pinsalain, ito yung kailangan walang magsisigawan, yung mga mag-asawa rito. Kailangan huwag magsisigawan sa bahay, no? Kung mag-aaway, maingin lamang. O magtaasan ng boses. Kasi yung mga kapitbahay, napipinsala sila. At hindi lamang yung kapitbahay. Kung may mga anak sila, kung may anak yung mga kapitbahay, magtataka sila, bakit lagi nag-aaway yung mag-asawa. Tapos magiging huwaran sila ng mga bata. Gayun din mga kapatid, lalo tayo mga Pilipino rito, kung magluluto tayo ng pagkain na daing o yung mga pusit, yung mga tuyo, nangangamoy yan. Huwag kayong magluluto sa mga kapwa nyo, kapitbahay nyo na hindi sanay sa amoy na yan. Ha? Gusto nila? Hindi. Naalala ko, subhanallah, nagluto ng yung pusit. Ano tawag sa pusit na yun? Hindi, yung pusit na yung mga sa mga tausog. Danggit ba yun? Basta yun, yung pusit na yun. Subhanallah, nagluto kami doon sa building namin, buong building yun. Wala pa kayong mga asawa. Kasi buong building lahat estudyante, sa 4th floor. Nangamoy mula 1st floor. Tuwing tanghali, after zuhur, di ba kainan? Galing university kasi nagbabas pa, pagod lahat ng estudyante. Ang mga estudyante, after zuhur, normal talaga yan, natutulog sila after zuhur. Magpapahinga kasi mula umaga, 8 a.m. hanggang 12:30, pag-aaral. So, 1:30 tulog na yan sila. Kakain konti, tapos tulog na. Isang pagkakataon, nagluto kami, hindi namin alam, umabot sa buong building. Naglabasan yung mga tao, galit na galit. Yung mga Australiano, yung mga Turkish, yung mga Inchik, ayaw na ayaw. Yung mga Indonesian, okay sa kanila, kasi normal sa kanila. Pero ibang lahi, subhanallah, ayaw na ayaw talaga, galit na galit sila. Hanggang ngayon, kaya tayo rito, maging aware dapat tayo rito. Maging maingat tayo. Huwag tayo magluluto ng mga tuyo, ng daing. Okay? Kasi napipinsala yung kapitbahay natin. Pag mga kapwa Pilipino, okay lamang yan. Sa building namin hanggang ngayon, yung mga Indonesian, kapag nagluluto, galit na galit yung mga ibang lahi. Yung mga taga Maldives, yung mga Inchik, ayaw talaga nila amoy. Sa atin, normal lamang yung daing.
Sarap na sarap pa nga tayo sa pagkain, di ba? Pero sila, intindi natin yung kanilang kultura kasi hindi sila nasanay. So, dapat huwag natin pinsalain ang ating mga kapitbahay, papaano yung kapag sa dumi, paglalagay ng dumi. Kapag may basura sa labas, kailangan tanggalin kaagad. Di ba sa Pilipinas mayroon tapat mo, linis mo? Dapat ganoon tayo. Lalo na kapag ikaw ay Muslim, dapat tinatanggal natin yung mga dumi, yung mga nakapinsala sa ating kapitbahay. Kapag may mga puno ka, tapos yung puno mo pumunta sa kapitbahay, nakapinsala tayo. Dapat tanggalin yun. Sa Islam, kaya nga bawal magtaas ng bahay, maliban na lamang kapag alam ng may paintulot yung kapitbahay mo. Magkasundo kayo. Kasi hindi sila hindi sila maaaring mapinsala sa iyong ginagawa. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, subhanallah, hindi makakapasok ng paraiso man jarahu, yung hindi nagiging ligtas sa kanyang kapitbahay. Kumbaga lagi niyang pinipinsala ang kanyang kapitbahay. Lagi niyang sinasaktan, sinisiraan sa dila, tapos sa kamay, madumi, sa makatuwid, hindi mabuti ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapitbahay. Ano yung sabi? Hindi makapasok saan? Sa paraiso. Allahul musta'an. Kaya tayo mga kapatid, marapat sa atin maging mabuti sa ating kapitbahay. Mayroon din sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sugo ni Allah, ano ang masasabi mo sa babae? Inna fulana taqumul layl. Kumbaga nagtatahajjud sister. Tahajjud, ha? Tahajjud, hindi lamang sa Ramadan, kahit di Ramadan nagtatahajjud siya. Wa tasumun nahar, tapos lagi nagfa-fasting sa araw. Yung mga sunnah na fasting, sunnah na tahajjud. Tapos siya ay nagbibigay ng sadaqah. Nagbibigay pa ng sadaqah. Mayaman. Mashallah. Tingnan yung iman. Kahit mayaman siya, nagtatahajjud, nagpa-fasting, tapos nagbibigay pa ng sadaqah. Pero meron siya ginagawa. Ano ito? Watu'di jiranaha. Hinahamak niya, pinipinsala niya ang kanyang kapitbahay sa pamagitan ng dila. Salita niya. Tu'di jiranaha bilisaniha. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Walang kabutihan sa tao na 'yon. Hiya min ahlin nar. Siya ay kabilang sa mga taong papasok saan? Sa impyerno. So kapag balik Islam ka, ngayon Muslim ka na, dapat maging mabuti ka sa kapitbahay mo. Kung dati hindi ka pa Muslim, kung ano yung ginagawa sa iyo ng kapitbahay mo, sinisiraan ka, sinisiraan mo rin. Kapag nilalakasan yung radyo, nilalakasan mo rin radyo mo, walang ganunan. Kasi Muslim ka na. Bawal sa Islam yung hindi maging mabuti sa kapitbahay. At kapag ginantihan ka ng kasamaan, kailangan gagantihan mo ng kasamaan. Taib. At sabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang naniniwala kay Allah at sa kabilang buhay, huwag niyang pipinsalain ang kanyang kapitbahay. Sa ibang hadith, maging mabuti sa kanyang kapitbahay. So ito yung pangalawa mga kapatid na karapatan ng ating kapitbahay. Una, maging mabuti sa kanila. Pangalawa, huwag silang pipinsalain. Pangatlo, ihtimalul adal jar. Yung ihtimal, kumbaga yung kapag merong gagawing masama sa iyo, magsasalita ng hindi maganda, sisiraan ka, kumbaga magsasabar ka, magtitimpi ka. Ang pagtitimpi sa ginagawa ng kapitbahay sa iyo. Paano ito? Minsan halimbawa, ang kapitbahay mo laging hindi naman sinasadya, nag-iwan ng basura sa labas, tapos may amoy pumapasok sa bahay nyo, o di kaya nagsisigawan sila, magsasabar ka kapatid, magtiis ka. Hindi yung gaganti ka kung ano yung ginawa, gagawin mo rin. Dapat sa atin magsabar sa pinsala ng mga kapitbahay. Pero kailangan paayuhan sila, paalalahanan sila na sila ay nakakapinsala sa atin. So ito yung tatlong karapatan ng ating kapitbahay. Anong gagawin? Ano ito? Bro Rashid, anong una? Makikita mo sa Pangalawa, Bro Aziz, anong pangalawa? Yung may sinabi tayong tatlo, karapatan ng ating kapitbahay. Una, sinabi ni Bro Rashid, maging mabuti sa ating mga kapitbahay. Pangalawa, huwag pinsalain. Pangatlo, bro. Ito, last. Ikaw bro, naka-orange. Last. Yung pangatlo. Maging mabuti. Maging mabuti sa kanila. O, yun yung pangalawa. Yung pangatlo, Johnson.
magsabar, magtiis sa kanilang mga ginagawa. Ganito lamang, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baka may tanong yung mga kabayan natin hindi Muslim. Bro, may tanong ka bro? Ha? Ano yung napansin mo sa lecture natin? Tungkol sa Islam. Hinggil sa pakikitungo sa kapitbahay. Ha? Okay naman? Wala kang tanong tungkol sa Islam. Kaya naman yung mga ganito, pagtulong. Dito pang mag-aaral yung mga kababayan natin. Ito, 3 weeks at thrice a week sila. Pero wala sa hindi yan mabuting kapitbahay. Hindi yan mabuting kapitbahay. Mabuting kaibigan. Kami mera yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.